ni Jennifer ang pagkakataon na ito na malaman niya na kailangan din siya ng kanyang mga anak na nasa probinsya. Hindi po ba? Totoo yun, Chang. Alam mo, naintindihan ko yung story ni Jennifer kung bakit siya nagkaroon ng ganitong klaseng, sabihin natin, carefree attitude. Unang-una, doon sa kanyang unang kinasama ay sobrang higpit na nagulpi siya. Kaya parang akala niya tuloy, ito para siyang nakakawala sa koral na ako naman. Pero hindi ibig sabihin, Jennifer, na pagkatapos ng isang relasyon ay magbubuhay dalaga ka. Dahil, unang-una, ikaw ay patuloy na magiging ina sa iyong 5 anak. So, unang-una, bilang isang mabuting ina, mahalin ang mga bata, arugain at pangalagaan sila para maging mabuting anak din sila. At ikaw ay ipakita mo na responsable at mabuti ka ring ina. Salamat po, Dr. Camille. Kanina, sabi ko sa sarili ko, naku, ano kaya ang itatanong ko kay Father sa pagkakataon na ito? Alam niyo po ba, ang unang pumasok sa isipan ko ay yung madalas nating naririnig na family comes first. Mahalaga ang pamilya. Hindi po ba, Father? Totoo yan dahil nang mag-usap po kami ni Mang William, sinabi ko po sa niya, harap-harapan, face-to-face, na bago pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Jennifer, pamilya na kayo. Kaya po nang pagpasok po sa relasyon ninyo, itong si Jennifer ay naging kontrabida kaagad siya kay Maricel. Huwag mong sabihin na hanggang ngayong kontrabida ka pa. Jennifer, pwede kang umagaw ng eksena, pwede kang maging beda kung ikaw ay maging tunay na ina ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. Mang William, nakatulong po ba yung counseling sa inyo? Naliwanagan po ba kayo? Opo. Ano na po ngayon ang magiging desisyon ninyo bilang kayo po ang padre de pamilya? Magiging desisyon ko ay magbalik na lang sa pamilya ko, parang So si Jennifer po, paano na? kung ano pauwiin ko na sa kanila kung gusto niyang umuwi sa kanila. Yan ang naging ano. Kasi kung aanin ko sa buhay ko na mamahalin ko, tapos yung mga anak ko hindi naman sa against sa kanya, kami mag-ama, magwatak-watak ang pamilya ko. Kasi ang mahalaga po talaga ay ang pamilya. Kaya Mang ngayon, William. babalik na lang ako sa pamilya ko. At siya naman, Babalik na rin sa pamilya niya. papabalikin ko na rin sa pamilya niya. Parang mas maligaya kung nandoon sa pamilya niya. At ako naman, mas liligaya yung anak ko sa akin. So narinig mo yon, Maricel at Ferdinand, magkakasama ulit kayo. Maricel, meron ka pang gustong sabihin sa iyong ama? Tay, kung naging pabigat man kami, pasensya ka na. Pero yung nangyari dito, natin yon, kalimutan na lang natin. Tapos ibalik na lang natin dati ating pagsamahan. Pipilit namin makatulong sa'yo. Total, may trabaho naman yung asawa ko . Magbabago na kami. Sama-sama na ulit tayo. Ferdinand? Bali, gano'n na rin po. Sana mapagbigyan mo kami, ngayong nangyari to, bibigyan mo kami ng pagkakataon. Kung ano man yung pagkukulang namin sa'yo, sana mapunan namin yun. Kaya siya ka na sa akin, kung wala akong trabaho, mahirap talaga ang buhay. So laging nasa huli ang pagsisisi. Hindi siya sa umpisa talaga . Sa maraming naging kwento na ng buhay dito sa Face to Face, ilang beses na naming napatunayan yon, Jennifer, na nasa huli ang pagsisisi. Sa akin naman po talaga naging desisyon ko. Mapagtanin po ako sa pamilya ko. Yun na po naging bahagi. Kesa naman yung, ito na nga, hindi na sila nagkakaintindihan magpapamilya. Yun na po talagang gusto kong mangyari.
makabalik na sa mga pamilya ko. Sa ako, humingi ako ng tawad sa Marcel. And kung ano man ang nagawa ko sa inyong magkakapatid, sa inyong pamilya, humingi ako ng dispensa. Pero para sa akin, lalayo na lang ako sa tatay niyo para at manahimik na. Sa akin naman, okay lang. Okay sa akin yun, lalayo ka. Pero ang mas magandang gawin mo, balikan mo na lang yung mga anak mo. Para doon mo na lang ituon yung intensyon na yung pag-aalaga sa mga bata. Kasi kami, kahit ganyan yan si tatay, hindi kami pinabayaan niya, pinalaki niya kaming maayos. Sana gawin mo yun sa mga anak mo. Kasi iniintay ka rin nila. Jennifer, kay Makoy, nasaktan mo rin ang damdamin niya at ganun din kay Jessa. Pasensya na kung talagang inakala mo binigyan kita ng pag-asa, humingi na ako ng kapatawaran. At sa inyo, at Jessa, ang masasabi ko lang, kung ano man yung pagkakamali na nangyari sa amin ni Ferdinand, patawad, humingi na lang ako ng dispensa para sa inyo. So sana po, matapos ng naging pag-uusap natin, ay maayos na nga ang inyong buhay. Maraming salamat sa inyo. Aminin na po tayo mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay wagas. Ibinibigay ito ng buo at hindi hinahati-hati. Kapag tayo ay nagmahal at nauwi ito sa isang seryosong relasyon, pahalagahan po sana natin ito, gayon din ang mga taong bahagi ng buhay ng ating minamahal. Katulad ng kanilang magulang, kapatid, kaibigan, at lalo na ang mga anak. Matuto tayong makibagay at makiayon sa kanila po at para maging mainit at buong puso ang pagtanggap sa atin at maayos po ang ating pakikisama sa kanila. Patunayan nating nararapat po tayo sa pagmamahal na inaalay po sa atin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang tunay na pagmamahal ay kailanmay hindi nahuhulog sa tukso dahil marunong itong magpahalaga at rumispeto ng pagkatao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre, thank you din sa iyo, my dear co-host, Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa Sausawero at Sausawera. At sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Gusto lamang po namin batiin ng happy birthday sina Mami Elsa Balderrama. Happy birthday po, Mami Elsa. Ganon din kay Jonathan De Vera. At higit sa lahat, kay Kyla. Ano ba yung apelido ni Kyla? Gongora. Happy birthday, Kyla Gongora. At maraming salamat din sa pinsa ni Hans Mortel na si Geraldine Mortel na nasa Korea. You are so sweet. Napakarami naman ang kanyang pinadala. Salamat, Geraldine. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pamansang kapitana. Ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Martes, Kahit ng mga dalaga pa sila, mahilig ang manulot. kinakasamay inagaw ni pinsan, pati sustento, hinarang. So, pinasok siya ni Papa sa trabaho para po sustentuhan yung mga anak ko, hindi para sustentuhan yung ibang tao. Bakit ka kinilig? Kasi alam mo naman karelasyon ng pinsan mo. Hindi ko naman din kasalanan na ibigin ko ang iniibig ng pinsan ko. Relasyon nila ngayon labo-labo, pati mga bata nadadamay sa gulo. Tay, bakit po ang pinsan ko ay kapatid ko? Anong sasagot mo? Kasi nasawa ko yung pinsan niya. Kaya magpinsan na magkapatid kayo. Mario, sa patawarin ina ng awa. Face to Face, ngayong Martes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.